I felt fear. And the next, I didn't bother to look at the badge. Hindi ko na natingnan yung badge, kasi I'm just happy to leave. Pinaalis naman daw si Perez ng mga pulis matapos ang insidente. Agad naman itong kinondena ng UNTV. Alam ng pulis na meron silang Bible tungkol sa pag-checkpoint, no? Naalam naman natin na ang lakad ng pulis hold up eh. Ipinakita kay Perez sa mga litrato ng mga Police Station 2 at Mobile Patrol Unit. Bagamat hindi siya sigurado, 4 na pulis ang itinuro niyang kahawig umano ng mga pulis na nangharas sa kanya. Tiniyak naman ng pamunuan ng QCPD na mananagot ang sinumang sangkot sa kontrobersya. Based sa kwento niya, talagang mali yung ginawa. Kaya lang, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano side naman ng pulis natin. Tinitingnan ko, parang marami ng mali na ginawa. Ayon pa sa QCPD, madaling matutukoy ang mga sangkot na pulis na nakalista ang galaw ng bawat mobile at pulis sa mga oras na iyon. Ipatatawag at isa sa ilalim na sa investigasyon ng 4 na pulis na una nang kinilala ng biktima. At kung sila'y positibong responsable sa insidente, tiyak na mahaharap sila sa kasong administratibo. Alex Santos, Patrol ng Pilipino. Hindi mapipigilan ng LTFRB ang mga school bus operator kung magtataas sila ng singil ngayong pasukan. Pero pinagsabihan naman ng LTFRB ang mga pampaserong jeep na ipatupad pa rin ang 20% fare discount sa mga estudyante. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Inihahanda na ni Mang Julian ang kanyang school bus dahil aarangkada na uli ito pagdating ng pasukan. Sa ngayon, ang singil niya kada estudyante, 800 hanggang 1,000 pesos ang round trip kada buwan, depende sa layo ng bahay. Pero dahil sunod-sunod ang pagtataas ng presyo ng langis, baka magtaas na rin siya ng 100 piso kada estudyante. Para medyo mabawi rin sa panang gasolina, gano'n. Siyempre sa pag-maintain pa ng spare parts. Sabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, wala silang kontrol pagdating sa presyuhan ng mga school service. Yung rates kasi as of the moment, it is just an internal agreement between the school bus operators and the parents and the school. So sila na lang yung nag-uusap kung magkano ang i-charge. Pero stricto naman daw ang LTFRB sa safety features ng mga school service. Kailangan daw may seatbelts, may harang ang mga bintana at hindi tinted ang salamin, at may medical kit at fire extinguisher. Kasabay nito, pinalalahanan din ng LTFRB ang mga pampublikong sasakyan na ipatupad ang 20% discount sa mga estudyante. Bibigay kayo, piso. So magkanong pamasahin nila? 6, sir. 6. Sa lahat yun? Sir. Sa 7 pesos na pamasahe, dapat 560 lang ang ibabayad ng mga estudyante, pati ang senior citizens. Pero ang ilang estudyante, nasanay na daw na 6 pesos ang ibinabayad nila. Nasakto po kasi yung bayad ko, 6 pesos po. Payo naman ng LTFRB, kung may reklamo sa mga jeep o sa mga school service, tumawag o mag-text o mag-email lang daw sa kanila at sabihin ang plaka ng inirereklamong sasakyan. Adrian Ayalin, Patrol ng Pilipino. Ngayong pasukan, hindi lang po school supplies ang dapat paghandaan ng mga magulang, kundi rin pati kalusugan ng mga bata. Pero alam mo, may problema dyan, Julius, ha? Kasi sa isang report kanina, nabanggit na may mga paaralan na iisa lang ang guro sa bawat 60 estudyante. Pero ang mas malala, pagdating pa sa mga doktor. Sa public schools kasi, nako, Karen, isa lang ang doktor sa mahigit 100,000 estudyante. Nagpapatrol, Nina Corpus. Health is wealth. Yan ang turo sa mga eskwelahan. Pero wala naman palang mga doktor at nurse na nagbabantay sa mga estudyante sa public school. Kulang kasi ang medical personnel mula sa DepEd. Kaya ini-schedule ang pagbisita nila sa iba-ibang eskwelahan. Meron lamang isang doktor sa bawat 120,000 estudyante sa bansa. At isang nurse sa bawat 5,000 mag-aaral. Ayon sa DepEd, kulang sila sa budget, kaya nakikipagtulungan sila sa mga city o rural health unit. Sa Batasan Hills Elementary School, 4 o 5 beses lang sa isang taon bumibisita ang mga doktor at nurse. Ang clinic nila may isang clinic teacher na pwede lang magbigay ng first aid. Dito sa clinic, puro pang first aid treatment lang ang meron sila. Katulad nito, meron silang alcohol, meron silang hydrogen peroxide, at sari-saring ointment.
Hindi naman daw kasi pwede magpainom ng gamot ang mga teacher dahil hindi sila mga doktor. At kung meron naman daw kasing malaking emergency case, ay agad dinadala ang estudyante sa ospital. Mas prioridad daw ng DepEd ang pagkuha ng mga teacher kaysa medical personnel. Kulang na nga tayo sa classroom, kulang na tayo sa teacher, kulang pa tayo sa libro, doktor pa kaya. Kaya naman nasa mga public school at magulang na nakasalalay ang kalusugan ng mga estudyante ngayong pasukan. Nag-umpisa na ang paglilinis sa mga eskwelahan. Paulit-ulit din ang pagtuturo sa tamang pagtapon ng basura. Meron ding purified water para sa mga estudyante at mga gripong pwedeng paghugasan ng kamay. Pinaka-importante kasi na malinis ang paligid at katawan para makaiwas sa sakit. Mag-room to room kami para ipaliwanag kung ano yung sakit na yan at yung prevention. Ang nanay na ito, doble ingat sa kanyang anak. Painumin natin ng vitamins, tapos dapat yung kain din ng masustansyang pagkain. Pinapabaunan ko po siya ng tubig talaga na nanggaling sa amin. Mahirap na raw kasing umasa sa mga doktor at nurse na hindi naman malaman kung kailan bibisita sa mga eskwelahan. Niña Corpus, Patrol ng Pilipino. Sa ibang balita naman, matinding lungkot at puot ang nararamdaman ngayon ng pamilya ng magsasakang tinugutan ng mga kidnapper sa Basilan. Kinundina ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ang ginawang pamumugot. Exclusive, nagpapatrol David Santos. Sinamahan ng ABS-CBN News si Bernard Gonzales para kunin ang ulo ng amang si Doroteo sa Basilan. Pero nang makita ang ulo, halos himatayin si Bernard. Nag-alay ng dasal at binasbasan ng lay minister ang ulo ng biktima. Pagka-uwi sa Zamboanga City, muling bumuhos ang dalamhati ng pamilya. Abril 25 nang dukutin si Doroteo sa kanyang bahay sa Zamboanga City. Palaisipan sa pamilya kung bakit napagdiskitahan siya ng mga kidnapper, gayon isa lamang siyang magsasaka at karpentero. 25 million pesos ang hinihinging ransom ng mga kidnapper. Di kalaunan, bumaba ito sa kalahating milyon. Pero kahapon, pinugutan na ng ulo si Doroteo. Puot at galit ang nadarama ngayon ng kanyang pamilya. Galit na galit talaga ako. Yung hindi yung makatao ang ginawa nila. Wala naman yung kasalanan ng tatay ko. Ano ba yung kasalanan namin sa kanila? Wala man. Simpleng tao lang yun. Ang masaklap pa, hindi pa nahanap ang kanyang katawan. May dalawang teorya ang PNP kung bakit tuluyang pinatay ang bihag. Pwedeng, siyempre, galit on the part of the kidnappers. Maaring failure of the relatives of the victim to give to their demands. Ikinagulat din ng mga lokal na opisyal ang pagpatay kay Gonzales, lalo pat hawak ng mga bandido sa Basilan ang ilang bihag, kabilang dito ang 3 mga guro at isang Sri Lankan peace worker. For me, it was senseless, it was inhumane, it was barbaric. 5 sa mahigit na 20 suspect sa pagdukot kay Gonzales ang pinagdadampot ng mga otoridad kamakailan. David Santos, Patrol ng Pilipino, Basilan. Tuluyan ang binawi ni Congressman Luis Villafuerte ang kanyang suporta sa charter change dahil daw sa pabago-bagong isip ni Speaker Prospero Nograles. Pero hindi naman nababahala si Nograles sa desisyon ni Villafuerte. Live mula sa Kamara, nagpapatrol, Willard Cheng. Julius, nag-iba na ang ihip ng hangin. Ang dating masugid na taga-suporta ng Chacha, suko na. Ayon kay Congressman Luis Villafuerte, sa mga oras na ito, naghihingalo na ang Chacha at dapat na itong patayin. There are elements of mistrust. I think somebody has pulled out the... What elements of mistrust? The support system. Sir, what elements of mistrust about this withdrawal and John. talk one-on-one over... Than the Chacha, as far as the speaker is concerned. But that's beside the point. But after signing, he held on to the documents. Ang kapalaran ng Chacha sa Kamara, naghihingalo at dapat na lang mamatay. Ayon kay Villafuerte, iligal ang paraang itinutulak ni House Speaker Prospero Nograles na ipasa ang Chacha nang parang nagpapasalang ng ordinaryong batas. Dagdag pa niya, wala ng panahon para sa Chacha. Binawi na ni Villafuerte ang pirma sa resolusyon na magbubuo ng isang Constituent Assembly. Ang layunin lang daw sana nito
ay magka-issue para ang Korte Suprema ang magpapasya kung magkasama o hiwalay ba dapat na pagbotohan ng Senado at Kamara ang mga panukalang baguhin ng mga probisyon sa saligang batas. Ayon kay Villafuerte, marami siyang kapartido sa kampi na babaliktad na rin sa CONAS. Dismayado na rin daw siya sa pamumuno ni Speaker Nograles dahil urong-sulong ito sa kung paano gagawin ang charter change. Ipinagkibit balikat lang ni Speaker Nograles ang desisyon ni Villafuerte. Ayon kay Nograles, buhay na buhay pa ang Chacha dahil nakasalang pa rin sa plenaryo ang panukala niyang tanggalin ang ban sa pagmamay-ari ng mga banyaga ng lupa sa bansa. This is a mindless, directionless approach to the whole issue. And I'm actually disgusted with it all. And therefore, I would like to say that I'm withdrawing my signatures. Our leader in the House does not seem to know where he wants to lead us. He keeps shifting from one position to the other. He never finishes anything. Ay, yung aking 77, talagang tuloy yun eh. Ang gusto ko sana, if this is out there on the floor and being debated on the